Mark, baka may pera ka dyan. Pahiram naman ako ng pambayad ng asa ko. Hindi ako pwedeng mag-past due ngayon. Sa susunod na linggo kasi pwede na akong mag-loan renewal. Napakamot si Mark sa ulo niya. Sabay lingon sa ate Sally niya na nakalukot ang muka. Ate naman, akala ko ba'y titigil mo na yung asa mo na yan? Sabi mo last na yun ngayon. Bakit magre-renew ka pa ulit? Kailangan kasi Mark. Marami akong bayarin. Malapit na ang monthly dues ng birthday ng paluwagan na sinalihan ko kay Ashley at Kyle. Tig 1,500 din yon. At 3,000 kasi dalawa. May bayarin pa ako sa house rental, sa tubig at sa kuryente. Saan naman ako kukuha ng pambayad nun kung hindi ako magre-renew? Nagugulumihan ang ani ni ate Sally niya. Alam mo ate, sa ginagawa mong yan, tinalo mo pa ang nagpapalibing. Naililibing ka sa mga napakaraming utang. Ate, pwede namang mabuhay ng walang utang eh. Bakit mo kasi pinipilit na mag-birthday ng bongga sina Kyle at Ashley? Kayong alam mo namang wala kang perang pang birthday para sa kanila. Saka saan ka naman nahanap ng pambayad sa asa mo ate ha? Linggo-linggo ang bayad niyan. Malalim na napabuntong hininga na lamang si Mark at kumuha ng pera sa wallet niya. Mabigat sa puso niyang iniabot sa ate Sally niya ang natitirang pera na 1,250 sa wallet niya. Yun na lamang kasi ang perang natira sa kanya at wala nang iba. Kaagad na umalis ang ate Sally niya ni hindi man lamang niya narinig ang salitang salamat at babayaran ko ito pag may pera na ako. Ganito lagi ang buhay ni Mark. Siya ang bunso sa pamilya nila at nag-iisang lalaki. Patay na ang tatay nila habang ang nanay naman niya ay number 1 na sugarol at lasinggera sa kanilang barangay. Ang isang ate niyang si Sarah ay naglalabada habang ang isang ate naman niya ay walang trabaho. Ang mga asawa ng dalawa niyang kapatid ay napakababatugan. Minalas ang mga ito sa kanilang mga napiling asawa. Wala nang ang mga trabaho, mga lasinggero pati mga walang silbi sa buhay. Kaya naman nagkandaletse-letse na ang buhay ng dalawang kapatid niya. Hinihintay na lamang ni Mark na dumating ang bisa niya at nang siya ay makapag-abroad na bilang isang factory worker ng Korea. Isa siyang writer sa YouTube at minsan ay vlogger. Malaki na sana ang kinikita niya sa pagbablog kung iisipin. At binata pa naman siya. Ngunit tinalo pa ni Mark ang may 2 asawa at mayroong 1 dosenang anak sa sitwasyon niya ngayon sa pamilya niya. Nagsisimula ng magtipa ng horror story itong si Mark nang marinig ang mga kalampag sa labas ng kwarto niya. Alam niya na ang kasunod noon. Isang malutong na sigaw ng nanay Luz niya na may kasamang malutong rin na mura. Maya-maya, ayun na nga ang nangyari. Lasing na naman ito galing sa sugalan. Siguro nanalo ito, subalit ang panalo nito ay napunta pa rin sa bote ng tanduay na lapad. Hi Mark! Buksan mo tong pintuan ng kwarto mo. Napapikit na lamang si Mark at nagkunwaring hindi naririnig ang sigaw ng nanay Luz niya. Sapagkat hihingi na naman ito ng pera pang biling lapad. Dahil medyo nakulangan pa ito sa tama ng ininom niyang alak. Ubos na ang pera niya sa bulsa at pati na rin sa wallet niya dahil sinimot na ng pamangking niya pati ang barya. Hinding-hindi niya na ika-cash out ang natitirang pera na 1,500 sa Gcash niya. Dahil ito yung bayad ng boss niya sa YouTube channel sa istoryang nasulat niya kagabi. Itinatabi niya ang perang iyon pambili ng bigas. Kaya naman naisip niya na sana ay buhay pa ang kanyang tatay. Natahimik ang ina niya sa labas makalipas ang 10 minutong pagwawala nito. Nang silipin niya, ay nakahandusay na ito sa sahig at tulog na sa kalasingan. Napabuga na lamang ng malalim ng hininga si Mark na lumabas ng kanyang kwarto. Binuhat niya ang kanyang ina at ipinasok sa kwarto nito. Nay, ano na ba ang nangyayari sa pamilyang ito? Malungkot na saad ni Mark. Sa inang umunguya pa yata ng tabako. Amoy chiko pa ito at amoy tabako. Kaya't minabuti na lamang ni Mark na punasan ng kanyang ina at bihisan ng malinis na damit. Ganoon palagi ang buhay ni Mark kasama ang pamilya niya. Wala na nga siyang panahon sa kanyang sarili at pati na rin sa pagjojowa. Hindi naman siya mangmang para magjowa sa ngayon sa hirap ng buhay niya. Halos hindi na nga siya lumalabas ng kwarto niya at buong araw nang nagtitipa ng mga stories. Mabuti at unlimited ang plot sa utak niya. Mapa-horror story man o inspiring story,
o maging romance o love stories at fiction. Minsan ay nagdadala na siya ng heater sa loob ng kwarto niya. Kasama na roon ang magat kape at pati na rin ng biskwit. Pambala niya sa gutom habang nagsusulat ng mga kwento na ipapasa niya sa YouTube channel. Sa isang linggo ay kumikita siya ng halos 8,000 pesos. Pero nauubos ito sa pambili ng pagkain nilang lahat. Allowance ng 4 na pamangkin na nag-aaral at idagdag pa ang mga bayarin sa rentals, kuryente at pati na rin sa tubig. Siya ang lahat nagbabayad ng mga iyon. Sumapit ang buwan ng sahod ni Mark sa YouTube channel at sumahod na siya ng 10,000 pesos. Masayang-masaya ang binata dahil kahit papaano ay mabibili na niya ang gusto niyang luggage bag na gagamitin niya sa pag-alis niya ng bansa. Nais niyang makatulong sa kahirapan ng mga kapatid niya. Maraming pangarap si Mark para sa pamilya niya, lalo na sa mga pamangkin niya na mahal niya. Gusto niya ring bigyan ng pangkabuhayan ng kanyang mga kapatid nang hindi na kailangan pang mangutang ng mga ito. Mark anak, pahingi naman ako ng pera. Sinisingil na kasi ako ni Maring Belen sa inutang ko sa kanyang pera. Napakunot noon na lamang si Mark na napatitig sa kanyang ina. Paano na ba ang buhay nito? Magkano po ba, Nay? Konti lang naman anak eh. 3,000 piso lang naman at may tubong 10%. Kaya 3,300. Alam ko namang sahod mo ngayon anak. Nalula naman si Mark sa laki ng perang inutang ng nanay niya. Nay, saan mo ba ginagamit ang 3,000 ha? Bulalas ni Mark sa kanyang ina. Abay ang batang to. Di ginamit ko sa pangkapital ko sa Tong Eats. Napakamot ulo na lamang si Mark sa sinabi ng kanyang ina. Nay naman, may paggagamitan ako ng pera ko na yon. Ibibili ko ito ng luggage, pang medical ko pa. Dahil yun na lamang po ang kulang ko para makapag-abroad na ako. Pinagdadamutan mo na ba ako ha Mark? Baka nakakalimutan mong nanay mo ako. Hindi napigilang singhal ni Nanay Luz sa anak. May priority lang po ako ngayon, Nay. Para rin naman po sa ating lahat ang gagawin kong ito para makaahon tayo sa hirap ng buhay natin. Kung nakinig ka ba naman sa akin at sinunod mo yung gusto kong sumama ka kina Baron sa negosyo nila, di sana iumaman na tayo. Tukoy nito sa kapitbahay nilang nagbebenta ng droga. Doon madali ang pera. Kesa sa buong maghapon kang nagmumukpok dyan sa kwarto mo sa walang kwenta mong pagsusulat na yan. Writer ko no. Wala kang ang marating sa buhay mo Mark dahil sa pagsusulat mong yan. Bulyaw ng nanay niya. Gusto niyang ibulyaw sa kanyang ina. Sa pagsusulat niya sila kumukuha ng pagkain sa pang-araw-araw at pati na rin sa iba pa nilang mga gastusin. Sa pagsusulat niya ito kumukuha ng pangsugal at sa pagsusulat niya na itataguyod niya ang pamilya niyang iniwan sa kanya ng tatay niyang sumakabilang buhay na. High school lamang ang tinapos ni Mark nang mamatay ang tatay niya, kaya hindi na siya natapos pa sa pag-aaral. Lalo at ang inaasahan niyang mga ate ay maagang nagsipagbuntis at hindi rin nakatapos sa kolehiyo. Galit na galit si Aling Luz na nagwawala dahil sa pagtanggi ni Mark sa gusto nito at tiyak na mamaya pag uwi nito ay lasing na naman ito at dadaktakan na naman siya ng nanay niya. Kagad namang inusikaso ni Mark ang final medical niya para makalabas na ng bansa, subalit nagulat na lamang si Mark nang mag-request ang doktor na nag-check up sa kanya ng Tudaeco, isang heart laboratory na masyado niyang ipinagtaka. Lumipas ang isang araw at nang bumalik si Mark sa klinik ay labis ang panlulumo niya nang malaman ang resulta ng laboratory sa puso niya. Hindi siya maaaring mag-abroad dahil may sakit siya sa puso. Coronary heart disease ang sakit ni Mark na nakuha niya dahil sa sobrang stress sa problema ng pamilya at over-fatigue sa trabaho. Tila pinagsakluban ng langit lupa itong si Mark dahil sa kanyang nalaman at gumuho na lamang ang lahat niyang pangarap sa buhay nang dahil sa sakit niya sa puso. Habang naglalakad siya sa building na iyon, ay naninikip ang dibdib niya at pati na rin ang kanyang paghinga. Kaya pala nakakaramdam siya ng pananakit ng dibdib minsan, lalo na kapag nagbabangaya ng mga tao sa bahay nila. Iniisip niya kung paano na lamang pa ang pamilya niyang naghihirap, ang mga pangarap niya para sa mga pamangkin niya, at kung ano-ano pa. Pakaramdam ni Mark ng mga oras na iyon ay nawalan siya ng silbi at nawalan na rin siya ng ganang mabuhay. Ang sakit-sakit lang isipin na ganito pala ang maaaring sapitin niya. Umuwi si Mark na lutang at tila wala sa sarili.
Naratnan niyang nag-aaway ang ate Sally niya at ang asawa nito. Oo, wala naman talaga akong kwenta kaya tumigil ka na at lalayas na ako sa pamamahay niyong ito. Sigaw ng batugang asawa nitong si Edmond. Oo, dahil puro alak lang naman at pagsusugal ang inatupag mo. Kaya wala kang kakwenta-kwenta. Kaya lumayas ka na dito. Umiiyak na wika ni ate Sally niya sa asawa nito. Napakasakit ng dibdib ni Mark sa mga nasasaksihan niya sa pamilya nila. Lagi na lamang magulo at ganitong eksena ang nakikita ni Mark sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay nila. Wala na ba talaga tayong katahimikan dito sa bahay natin? Lagi na lamang ba kayong hindi magkasundong mag-asawa, ha? Ate Sally, Kuya Edmond, hindi ba kayo naawa sa dalawang anak nyo na lumalaki na puro away at sigawan na lamang ang nakikita sa mga magulang nila? Hindi na ba kayo nadala? Kuya at ate, hindi ko na kaya itong nakikita ko sa inyo. Kapag lagi kayong ganito sa bahay, mas mabuti sigurong maghiwa-hiwalay na lamang tayo. Alis na ako rito sa bahay. Sigaw ni Mark na sa unang pagkakataon ay sumabog na ang pagtitimpi sa mga kapatid niya. Pero sa totoo lang, ayaw niyang makita siya ng mga kapatid niyang naghihirap at maghihirap sa sakit niya. Sinabi sa kanya ng doktor na kailangan niyang magpa-admit sa ospital para maalagaan ng maayos ang kanyang kalagayan. Ayaw niyang magpa-ospital at pumasok sa ospital. Bakit ka naman halos dito? Malinaw na sinabi ng namatay nating ama na sa itong bahay dahil ikaw ang bunso namin. Kaming mga walang kwenta at sampid dito ang kailangang umalis. Kami ang dapat umalis at hindi ikaw. Aniya ng ate Sally niya na nagpapahid ng mga luha. Sabay tungo sa kwarto nito at nag-impake ng mga gamit. Kung nakakasikip na kami dito sa'yo, ay alis na kami dito. Baka rin pagod ka na sa amin na laging humihingi sa'yo. Walang aalis dito dahil hindi ko naman kayo pinapaalis. Minamasama mo lang ang sinabi ko, ate. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, ate. Ang ibig ko lang naman sabihin ay ayusin niyo ang pamilya niyo. Ang pag-aaway niyo lagi ay hindi mabuting impluwensya sa mga bata. Kuya Edmond, ikaw ang padre de pamilya. Kaya nararapat lang na itaguyod mo ang pamilya mo. Ngayon, paano na ang mga pamangkin ko? Gayong hindi na ako pwedeng mag-abroad. Paano na ang kapatid ko? Paano na si nanay kung mawawala na ako? Hindi niyo ba ako naiintindihan? Saan kayo pupunta kapag wala na ako sa mundong ito? Natigilan ang ate Sally niya sa mga sinabi nitong si Mark. Pati na rin ang Kuya Edmond niya na ngayon ay tumutulong na sa pag-iimpake. Ang kanyang nanay Luz na kakarating pa lamang na may tangay-tangay na tandway ay napatigil at tila na imasmasan sa kalasingan. Paano ang mga bata? Dapat sila ang iniisip nyo eh. Ilang ulit ko lang sinabi sa iyong itigil nyo na ang mga pangungutang. Hindi ka nakikinig sa akin, ate. Saan ka kukuha ng ipangpapayad mo doon, ha? Kasunod doon ay ang halos hindi na makahingang si Mark. Napakasakit ng dibdib niya sa mga nangyayari sa tahanan nila. Napasa po si Mark sa kanyang dibdib at pakiramdam niya ay ayaw nang lumabas ng hangin sa dibdib niya hanggang sa nakaramdam na nga siya ng paninikip ng paghinga at hindi mapatid na sakit sa dibdib niya. Gusto niyang sumigaw subalit na mamanhid na ang buong katawan niya. Yun ang naabutan ni Sarah na galing pa sa paglalabada. Kitang-kita niya ang sakit na rumirehistro sa mukha ni Mark habang sapo-sapo ang dibdib. Ang kanyang inang silos naman ay tila itinulos na kandila sa kinatatayuan niya. Bunso! Sigaw ni Sarah na dinaluhan ng kapatid na hindi makahinga. Sally, tumawag ka ng ambulansya. Dadalhin natin si Bunso sa ospital. Nag-iyakan naman ang mga batang sina Kyle at Ashley at ang mga anak ni Sarah na sina Jaime at Gab sa nangyari sa kanilang mahal na Tito Mark. Kaagad na dinaluhan ng mga doktor si Mark. Sa loob pa lamang ng ambulansya ay nare-revive na ito ng mga medical personnel dahil wala na silang nakitang pulso ng pasyente. Walang patid ang mga luha sa mga mata ni Sarah at Sally habang nasa loob pa lamang sila ng ambulansya. Ate Sarah, patawad. Hindi ko naman alam na may mangyayari kay Bunso eh. Bunso, sorry na. Patawarin mo si ate. Nanginginig na wika ni Sally na yumakap sa ate Sarah niya. Huwag kang mag-alala, Sally. Lalaban yan si Bunso. Bunso, lumaban ka ha. Malakas ka, Bunso. Kaya lumaban ka. Patawarin mo ang mga ate kung naging pabaya kami sa'yo. Hirap na hirap lang kami, Bunso. Umiiyak ding wika ni Sarah.
na tahimik na nagdadasal at nagmamakaawa sa Diyos na iligtas ang kanilang bunsong si Mark. Pagdating sa ospital, ay kaagad na kinabitan ng oxygen si Mark at iba't ibang aparato sa katawan. Na-revive ito ng mga medical personnel sa loob ng ambulansya at ito ay nailigtas. Hinihintay pa nilang lumabas ang doktor. Maya-maya lang ay magkasunod nang dumating ang kanilang mga asawa na sina Edmond at George at pati na rin ang nanay nilang si Luz. Paglabas ng doktor ay hindi nakahuma ang lahat nang malamang may sakit sa puso si Mark na coronary heart disease. Nakuha ito ng binata dahil sa sobrang batig at stress. Alam kagad ng lahat na sila ang may kasalanan sa nangyari sa kanilang kapatid. Halos hindi na ito natutulog dahil sa sobrang pagsusulat para kumita lamang ng perang pangkain nila. Kay Mark sila humihingi ng pambiling pagkain, pati allowance ng mga anak nila sa paaralan, pambayad ng rental sa bahay, pati na rin pambayad ng tubig at kuryente. Minsan, pati pambayad ng kaliwat kanan na utang nila ay kay Mark pa nila hinihingi. Nanlumo ang lahat dahil sa nangyari kay Mark at tila naimasmasan ng lahat sa kapabayaang ginawa nila sa pamilya nila. Hindi sana mangyayari ito, Mark, kung hindi ako nalunong sa alak at pagsusugal. Pinabayaan ko ang bunso ko dahil sa kalungkutan ko nang mawala ang tatay niya. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako, Mark. Patawarin mo si nanay. Kami ang may kasalanan dahil inaatang namin sa balikat ni Bunso ang responsibilidad namin bilang padre de pamilya. Nasanay kaming laging nariyan si Bunso para sa ating lahat. Nagkamali kami at nagkulang. Wika naman ni George at sinang-ayunan naman ni Edmond. Nakalabas ng ospital si Mark at nagulat na lamang siya nang naging tahimik na at maayos ang tahanan nila. At ito ay sa unang pagkakataon. Halos 1 buwan siyang nasa ospital at naroon ang nanay Luz niya para alagaan siya. Hindi siya nito iniwan sa ospital para maglasing at magsugal. Lagi namang dumadalaw ang mga ate niya na sina Sarah at Sally. Nagtataka naman niya dahil may dala ang mga itong prutas lagi sa kanya. Nagtataka siya kung saan kumuha ng pera ang mga ito. Hindi niya nakita ang 2 batugang Kuya Edmond niya at Kuya George. Lalabis niyang ikinapagtataka. Maya-maya lang ay dumating na nga sa Edmond na may pasan-pasang 1 sakong bigas at may bitbit na 1 kilong karne na ikinagulat ni Mark. Mahal, eto na ang sobra sa sahod ko. Nakasahod na rin. Itago mo yan nang may pambayad tayo sa asa. Tuwang-tuwa naman si Mark sa nalamang may kita na si Edmond kada Biyernes dahil pumasok ito sa construction bilang isang karpintero. Si George din ay nakapasok na sa construction matapos makakuha ng NC2 bilang scaffolder. At nag-overtime pa ito. Gustong maiyak ni Mark sa laki ng ipinagbago ng mga bayaw niya. Tito, tignan niyo po. Ang tataas po ng mga markang nakuha ko sa paaralan. Ani ni Ashley at pati na rin si Gap. Nahiya naman sina Kyle at Jaime na ipakita sa tito nila ang card nilang may mababang marka lamang. Tito, magsisikap po kami ni Gap sa susunod na grading para lumaki po ang marka namin. Ani naman ni Jaime. Naginulo niya ang buhok. Ayoy mga bata, huwag kayong pasaway ha. Hindi pa pwedeng magpakalong si Tito at baka mabinat si Tito nyo. Kakalabas pa lamang ni Tito sa ospital. Bawal pasaway at bawal mapagod si Tito Mark. Saway ni Ate Sally niya sa mga bata habang nakaharap sa laptop niya. Anong ginagawa mo ate? Nagtatakang wika ni Mark sa kapatid habang nakaharap sa laptop nito. Gumagawa ako ng story, Bunso, kasi natanggap ako sa ina-playin kong magazine. At isa akong feature writer sa isang magazine. Mahal ang bayad nila sa mga akda ko. Sinubukan ko ring magpasa ng mga kwento sa YouTube channel. Abay natanggap ako, Bunso. At kumikita na rin ako sa pagsusulat ng mga kwento, katulad mo. Tuwang-tuwa na wika ni Ate Sally niya. Nang dahil sa pagkakasakit niya, ay nabuksan ang mga mata ng mga kapatid niya sa mga mali nilang nagawa sa buhay. Ngayon sa paglipas ng 1 taon, ay maayos na ang buhay ni Mark. Nakapag-enroll na rin siya sa kursong engineering. At pinapaaral siya ngayon ng kanyang ate Sarah na nasa Korea na at nag-abroad bilang factory worker. Ang mga pamangkin niya ay asikasong-asikaso naman ng nanay Luz niya. At ang mga kuya niya naman ay patuloy sa pagtatrabaho sa construction. At minsan ay nagsusulat pa rin si Mark sa YouTube. Pero priority niya pa rin ang pag-aaral niya. Tuluyang nagbago ang buhay nila.
at tuluyan na ngang iniwan ng mga kapatid niya ang masasamang gawain. Ang nanay niya naman ay may tindahan na sa harapan ng bahay nila at tumigil na rin ito sa pagsusugal at paglalasing. Hindi lubos akalain ni Mark na ang pagkakaroon niya ng coronary heart disease ay magiging blessing in disguise pa sa buong pamilya niya. Ito ang naging eye-opener ng mga ito para magbago ang lifestyle at ang maling nakagawian para magsikap sa buhay. Hindi lahat ng masama ay talaga namang masama. Minsan ay kailangan lang talaga nila ng isang pangyayari sa buhay na makapagpapabago sa kanila upang makita nila ang kamaliang nagawa nila. Sa pamilya ay kailangan ay tulong-tulong para maiangat ang buhay. Hindi pwedeng isang tao lamang ang kumikilos at gumagawa, lalo na sa hirap ng buhay natin ngayon at mahal na ang mga bilihin. Bawat isa sa pamilya ay may papel at saklaw na ginagampanan para umangat ang buhay.